Mr. Chair, yung pong sinasabi na widespread according to ICI, yung Independent Commission for Infrastructure, na meron daw po empleyado ng DPWH na pinagsisira po yung mga dokumento. Ito po ay parang itinatago, Mr. Chair. Tanong ko po kay Secretary, ito po ba ay makakasuhan na rin ngayon dahil mukhang malinaw pa sa sikat ng araw na may tinatago, removal, concealment at destruction po ng mga documents, Mr. Chair? Pwede ba yung ganito? I respect your opinion, sir. But It is not my opinion, it is in the law, Mr. Secretary. Yes, sir. Yes, sir. But Alam mo, nakikinig I'm very ng sorry, sir. bansa. Also, sir, I'm very sorry too if you do not agree with me. But I respect your opinion, sir. Hindi niya We will carry opinion. out our job as we deem fit, as we see. Mr. Chair, I said that the I country am not needs. expressing an opinion here. I am articulating the provision of law. You do not change the provision of law, Mr. Secretary. You may be disbarred from doing this. Nako. Then Sometimes you have to bend the law to be able to please the people. Mas mataas po ang taong bayan sa batas. At eto na nga mga kababayan, Master Judea, nagbabalik na naman. Kumusta po kayo? Ayan. At sa video na ito, pag-uusapan po natin ang ilan pa sa mga highlights ng hearing dyan sa Blue Ribbon Committee dyan po sa Senado. Kung kanina, ang nagkainitan ay si Senator Lacson at si Senator Marcoleta. Sa pagkakataong ito, nagkainitan naman itong si Senator Marcoleta ulit at walang iba kundi si Secretary Boying Rimulya. At parang nilamon dito ni Marcoleta itong si Secretary Boying Rimulya sa interpretasyon ng batas. So mukhang sa tingin ko dito, mas may alam sa batas si Senator Marcoleta kumpara kay Secretary Rimulya. Yun, dito sa sitwasyon na ito parang panalo si Senator Marcoleta. And then mga kababayan, isa pa sa pag-uusapan natin dito ay ang pagsira di umano ng mga ebidensya galing diyan sa DPWH flood control projects. Aba, sinira yung mga ebidensya. So paano natin mapapanagot ngayon yung mga dambuhalang kurakong kung sinira ang ebidensya? Pero mga kababayan, kahit gaano tago nila, sirain nila ang ebidensya, pag itinuro sila ng nasa taas, aba, hindi sila makakatanggi dyan. At yan po ay pag-uusapan natin pagkatapos lang nito. Para lagi kang updated. Ako nga pala si Bidaya ng mga oposisyon sa kasalukuyan ko. At sabi nga, galit na galit ang mga dapungan ang Pangulong Duterte. Kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, i-subscribe mo na yan! Question lang po ako kay Secretary Rimulya. Mr. Chair, yung pong sinasabi na widespread according to ICI, yung Independent Commission for Infrastructure, na meron daw po empleyado ng DPWH na pinagsisira po yung mga dokumento. Ito po ay parang itinatago, Mr. Chair. Tanong ko po kay Secretary, ito po ba ay makakasuhan na rin ngayon dahil mukhang malinaw pa sa sikat ng araw na may tinatago, removal, concealment at destruction po ng mga documents, Mr. Chair? Oh! So medyo nakahon dito si Secretary Rimulya kasi ang sabi niya dati, yung mga ebidensya daw ng EJK sa panahon ni Pangulong Duterte ay pinagsisira na daw. Pinagsisira na daw yung mga ebidensya at hindi naman niya sinabi kung sino ang sumira. Only to find out na ngayon, nangyayari pala itong pagsira ng mga ebidensya. So dito natin nakikita mga kababayan na the thinkers are doers. Hindi ko sinasabi na si Secretary Rimulya ang nagsira, pero sa administrasyon nila, sinisira po ang mga ebidensya. Maliwanag na maliwanag at siya mismo ma-agree dito. sir, we can file the cases immediately. So marami po yatang violation ito, Mr. Chair. One last question for the Secretary. Falsification din po ng public officer or employee under Article 171, violation of PD 1829 at saka violation of Republic Act 9470. So lahat po ito ikakaso po, ikakarga po ito. Pwede po ikarga. Depende po sa
sa sa facts of the case lang, sa mga allegations natin at sa ating ebidensya. Na-identify nyo na rin, Mr. Chair, nasabi na po ba sa inyo ng ICI kung sino pong tao na ito? Nako. Hindi pa ho, ang ICI po kahapon lang kami nagsimula makipag-usap sa kanila. Pero in due time po, tomorrow po ako mag-a-appear sa ICI. Maraming salamat po, Mr. Chair. Thank you, Interjection, Secretary. Mr. Chair, with the indulgence of the Yes, Vice please. Chair. Salamat, Honorable Mr. Vice. Chair. Kay Secretary Remulla, sir, sa pagkakaalam po ng DOJ, meron po bang mataas na tao na nag-utos sa itong report ng widespread destruction Si Yao Ming ng ata mga yan. dokumento kaugnay nung Taas iniimbestiga ng Blue Ribbon Committee? Wala pa ho kami nakukuha na pero iniimbestigahan ho ng NBI yan. Salamat, Sec. And may mga crucial documents ba na nawala na sa atin, both sa department at sa Blue Ribbon? Usually ho, redundant naman ang documents eh. Redundant yan. So I think that we can still establish those documents, at least the duplicates of the documents will still appear. Aasahan po natin na may copies pa, may duplicates pa. Yes, sir. Yes, ma'am. Salamat, Secretary. Salamat po, Mr. Chair at Vice. Meron din akong gusto i-clarify kay Secretary Remulla. Hindi po limitado kay Henry Alcantara ang inyong pagkonsidera, at least pag-consider, na may maipasok pa sa program, hindi po ba? Hindi po. It's not limited to him. As the hearings go on, we will evaluate everybody and the value of the evidence that they can present. At saka syempre po yung vantage point kung sino talaga makakapagturo sa mga salarin, kung ika nga. So ayan, mga kababayan, bumabawi si Panfilo Lacson, no? Bumabawi si Senator Lacson. Kasi parang, tingin ko dito, nararamdaman ko, parang ayaw niyang bigyan ng witness protection yung mga Diskaya. Alalahanin natin na ito ay magkaibigan nito tsaka si Soto, na alam naman natin, si Soto ay pamangkin niya, si Vico Soto, na kalaban ni Diskaya. So, pwede sabi ni Boy Remulla mismo, pwede magkaroon ng witness protection program. It's not limited to Hernandez, Alcantara. So, itong si Diskaya, pwede din. Okay? So, tuloy natin. So pwede rin pong matanggap sa Witness Protection Program ang mag-asama Diskaya, pwede rin si Bryce Hernandez, as maski sino sa mga resource persons natin, depende sa inyong evaluation. Opo. At sa ngayon po, we can, if they apply, we can consider them protected witnesses already. Pwede na namin bigyan ng security ang mga nag-a-apply. Ang kailangan lang po dito talaga, yung evaluation as state witness. Malaki yung pagkakaiba ng dalawa. Iyo. Maraming salamat po Mr. sa Chair. inyong pagpapaliwanag. Mr. Chair, may pahabol lang po ako kay Secretary Remulla. Mr. Chair, di po ba ang sinasabi, is it true, pag ikaw po ay naging state witness, absuelto ka na po doon sa kaso wherein kasama ka? I mean, just point of clarification, Mr. Chair. I'm not a lawyer, so pakipaliwanag nga po. As a state witness, hindi ka na po matcha-charge sa kaso na yan. Tama po ba ito? Kung na-charge na po, pwede ho ma-discharge ng court. Pero pwede rin ho hindi namin i-charge. At ang i-charge namin yung mga tinuturo po ng state witness. Kung siya po ay maging state witness. Okay. At sa aming, ang mahalaga po dito, yung magiging agreement ng DOJ sa magiging state witness, ay hindi ho sila magva-violate ng mga patakaran na nakalagay po sa Memorandum of Agreement between the state witness and the Department of Justice. So this is one way, Mr. Secretary, Mr. Chair, na mapapanagot po natin, aabutin po natin yung pinakamataas dito. Mr. Chair. Dapat. Yun po yung ideya. The higher up the food chain, the better. Kasi yun po yung gusto natin mangyari dito at managot po. Yung dapat managot. Kasi dapat po matuto na po ang bansa natin. Oh. At hindi na ho talaga tangkapin yung ganito mga gawain ng mga leader natin. Yun po yung ating gusto mangyari. Mr. Chairman, I'm sorry. Yeah, Mr. Chair, one last question for the Secretary. Nabigyan na rin po ba kayo ng abiso ng Pangulo na wala pong sisinuhin because yun po yung press statement niya, kamag-anak, kaibigan, kaalyado, wala pong sasantuhin. Were you given that instruction already, Mr. Chair? Opo, ayan po ay malinaw na malinaw sa aming usapan. Sa mga usapan namin mula no simula pa ho ng kanya pong ni-reveal Charot. yung mahiya naman kayo speech ay sa SONA po. Lagi pong ganyan ang usapan namin. Dapat Kayo lahat. panagutin natin lahat. Hmm. Wala tayong pipiliin. Quick question for the Secretary. Since there are Charot. other members who want to ask questions, can we go back to the original guidelines laid out by the chair
yung in their order of arrival. So, Eh, kung may forward tanong na natin ito, to. may tanong si Senator I-forward na Pangilinan natin sa to kasi panahon wala na papayagan tong po ano sa eh. magtanong. Kung wala naman, para makapagtrabaho na rin kayo, pag-evaluate ninyo, Ito, si Senator Marcoleta. Toto is Pagsalitain next. natin. Wala. Senator Marcoleta. Senator Soto. Wala. Ito panoorin nyo mga kababayan kung paano nilecturean ni Senator Marcoleta itong si SOJ Remulla. Okay? Present. Senator Marcoleta. Thank you, Mr. Chair. Mr. Secretary, a couple of days ago, in the last hearing when you were here, we somehow settled the issue that restitution is not a requisite for an applicant to the WPP. Is that correct? It's not in the law. But sa akin ko kasi, hindi lang po batas na nagdidictate dito. It's also what is morally right, what is expected of us. Yan po kasi kahit hindi nilagay sa batas, mga given po yan sa ating lipunan. What do you mean by that, Mr. Secretary? Kasi wala nga sa batas yung Wala nga sa batas. yung Then, anong requirements ilalagay mo sa batas? for admission to the witness protection. Ang restitution is not part of it. Yes, it is not. Pero hindi ho nangangahulugan na hindi namin pwede i-layout yan depending on the case. Mr. Secretary, I am still in the stage where a particular applicant wishes to apply under that program. And there is a process. In the process, restitution is not one of the requisites. Is that correct? Opo, pero if it's in terms of this case being a financial crime, sir, this is a crime against the Mr. financial Secretary, status of the Filipino people, of the Philippine Republic. I think that it's just right. Mr. that we ask- Secretary, are you amending the provision of the No, law? sir. No, sir. But that is how we run the witness protection program. As a lawyer, Mr. Secretary, may I ask you, in a criminal prosecution, the civil liability is impliedly instituted. Is that correct? Yes. Of course. Kaya nga hindi naman nangangahulugan kung sakasakali na natapos na yung criminal prosecution. Kapag ka nakita na mayroong criminal liability yung tao, because it is impliedly implied, doon lang magkakaroon ng restitution. It will come after. Paano mo sasabihin na magre-restitute ang isang tao? Meron na bang findings kung magkano i-restitute on how it can be restituted? Nag-a-apply pa lang eh. Huwag po ninyong babaguhin ang requisite ng batas, Mr. Secretary. I thought nung dumating ka dito, nagkaintindihan na tayo eh. Kaya nabablar ang proceedings natin eh. Kaya nga kinote ni, siguro, ang chairman kanina gusto kong ituloy ito. Sinabi niya, nagpa-interview siya, na goodwill and sincerity should be done para i-test. Pwede ba yung ganito? I respect your opinion, sir. But It that's is not how... my opinion, it is in the law, Mr. Secretary. Yes, sir. Yes, sir. But I am The operating... arbiter Sir, is can I the speak, law. sir? May I speak, sir? Yes, you I'm are operating from the Senator Marcoleta, from the kindly allow vantage the point of the resource reason behind the law, sir. What is the reason behind the law? So that we can get justice, and justice can only be attained if there is restitution. So that is the principle behind all of these things that we are talking about now. Mr. Secretary, restitution will come after. It cannot be. So it can cannot come before or after, sir. It can come before or You after. cite the law that it come before. Wala nga po sa batas eh. Sir, Huwag po ninyo babaguhin ang batas, Mr. Secretary. we are operating on a unique set of facts, and we are, all of these matters are being evaluated because the gravity of this financial crime cannot be underestimated, and that the more assets that we're able to preserve at the outset, the better for our country, sir. Mr. Secretary, I'm very sorry for such a reasoning like that. Alam mo, nakikinig I'm very ang sorry, sir. buong bansa. Also, sir, I'm very sorry too if you do not agree with me. But I respect your opinion, sir. Hindi niya And we will carry out opinion. our job as we deem fit, as we see. Mr. Chair, I said the I country am not needs. expressing an opinion here. I am articulating the provision of law. You do not change the provision of law, Mr. Secretary. You may be disbarred from doing this. Nako. Then Oh. it's your opinion, sir. It's your Hindi option, niya sir. opinion. Sinabi ko na nga, hindi ko opinion ito. I am Then it's your option, articulating sir. the It provision is of law. what you wish to happen.
That you may proceed Ikaw ang with what you nagbibigay wish. ng opinion, nilalagay mo yung restitution to test the goodwill of a possible applicant. It is not in the law. Unless you are able to point out the provision of law that it come before. Hindi ganun eh. Sabi mo na nga, and we admitted, impliedly instituted ang civil liability, but this will come eventually after the court has pronounced kung magkano ang ibabalik niya kung meron man. Not before. Thank you, Mr. Chair. Are you done, Senator Marcoleta? Ano nangyari? So next in line Oh. is Senator Padilla. Oh, di ba? Oh, wait lang. So, mga kapatid, nakita nyo doon na wala. Natameme si si SOJ Remulla doon. So, dito makikita natin na kung sino talaga ang mas may alam sa batas. So, doon, sa bangayan na yon, nakita natin na mas confident si Senator Marcoleta na i-explain ang batas. So, ibig sabihin nun, mga kababayan, mas meron siyang alam sa batas kumpara kay Secretary Remulla. Abay, nakakahiya ito, Oo. Sinabon ka. Please limit your question kay Secretary Remulla. Apo, gusto ko lamang pong sabihin kay Secretary, pangalagaan na lang po si Engineer Henry Alcantara. Yun lang po. Ayan. Opo, salamat po. Kainin nyo yan. Thank Baka you, pabayat Senator yan, De Rosa. Thank you, Mr. Chair. Point of clarification lang ito sa akin, Mr. Chair, dahil ito mga diskayas, para mukhang nagbigay na ito ng affidavit in the previous hearings. Yeah. Gusto natin na may resulta kaagad ito investigation natin. Baka pwedeng isama na rin yung affidavit nila, sir, na evaluate ng DOJ para isang bagsakan na lang yung pagpile ng kaso. Dahil marami sila binanggit na pangalan ng mga congressman. As a matter of fact, undergoing evaluation. Undergone by whom, Mr. Chair? DOJ. DOJ Sir, ongoing na. we met with them already and we will meet again with them tomorrow. Ayun. Kasi nawala nga yung kahapon, sir. No? We lost the time yesterday. We were supposed to meet yesterday. Hindi lang po natuloy. Yes, sir. Mr. Chair, just para mas maganda kung isang bagsakan na makuha na sana lahat yan, mapaila na kaagad, Opo. mas maganda. Thank you. Thank you lang, Mr. Chair. Thank you, Salamat. Senator Rapi. Yeah, Mr. Sige Chair, nga. to Secretary Remulla, wala nga talaga sa batas yung bang magsoli muna ng pera para ikaw ay mapasok sa WPP. Pero kung pagbabasehan natin yung kagusto ng taong bayan, ang galit ng taong bayan, na gusto nilang magpakita yung goodwill, yung accused bago siya mapunta sa WPP. Siguro mas maganda kung sundin natin yung kagusto ng taong bayan, right? Opo. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair. Yes. Ito kasi problema dyan, mga kababayan, hindi naman lahat contractor lang ang kumuha ng pera. Pati yung mga congressman na may mga porsyento, hindi dapat, isoli din nila yung pera para parehas, para fair. Diba? So nakita naman natin na hindi ko pinagtatanggol ang mga diskaya, kinuha na po yung mga sasakyan ng mga diskaya. Maraming sasakyan. And at the same time, itong si Bryce Hernandez, isinoli na rin niya yung GMC, yung isang sasakyan niya. Samantalang itong si Henry Alcantara, parang wala pa po atang isinosoli ito. Kung tutuusin, dito mo makikita na hindi patas, hindi fair yung laban. Kasi ito si Henry Alcantara, binibigyan niya for evaluation na rin. For evaluation na rin yung kanyang witness protection program at si Bryce Hernandez, for evaluation na rin ata yung kanyang witness protection program at nakalabas pa. Di ba? Samantalang itong mga diskaya na ito, nagbigay na rin sila ng kanilang sinumpaang salaysay at nagsoli or in-impound, mga kababayan, yung napakaraming sasakyan. Di ba? Samantalang ito nga, sa tulad ng sinabi ko si Alcantara, wala pa atang naisosoli ito. So dapat, pantay lang ang ating laban. Hindi yung may pinapanigan kayo porque kakampi or kalaban ng mga pamangkin ninyo, kalaban ng mga kaibigan ninyo, hindi mo po pwede yun. So dito natin makikita na parang napaglalaruan ang batas. So tuloy, Rapi. So I would like to manifest that. Hindi ko alam kung nakikinig ho tayong lahat, yung sigaw ng taong bayan na libo-libo sa People Power Monument sa Luneta, hindi lang po pagnanakaw, they were also shouting, ibalik yung pera nila. And I believe the Secretary of Justice heard that
And I believe Malacanang heard that. Kaya nga po, dito po sa mga kontraktor, mga opisyal, isole ninyo ang pera ng taong bayan. Yan. No, nagagalit na si Kuya Erwin. Yari kayo dyan. Walang hiya, isole. Ibig sabihin, pag isole, hindi na kontraktor, mas malaki pa nga nakuha ng mga kongresista dyan eh. Di ba? Sa ilang porsyento hinihingi nila. Sabi ni Alcantara doon sa previous video natin, nakaka-upload lang kanina, 25% to 30% ang nakukuha ng mga kongresista na tiwali. Yung tiwali, hindi natin sinasabing lahat ng kongresista kasi may mga kongresista pa rin na talagang matitino. So dito, mga kababayan, ang ibig nating sabihin dito, wag lang yung kontraktor ang obligahin na isole. Isole yung mga nanakaw pati ng mga kawatan sa gobyerno, ng mga kongresista, o gobernador, mayor, o kahit sino na nangulimbat ng pera ng taong bayan. So wag natin ididiin lang yung mga kontraktor dahil katulad ng lagi natin sinasabi, ang kontraktor hindi yan gagalaw kung wala silang sinasandalang pader. Di ba? Manatan mo, Kuya Erwin. Magalit ka, Kuya Erwin, Hindi po batas ang pinag-uusapan. Wala ho tayong pakialam sa batas. Sometimes, you have to bend the law to be able to please the people. Mas mataas po ang taong bayan sa batas. Am I right, Secretary Remulla? Yes, sir. Mr. Chairman, Thank you, Mr. Chair. Second round, Senator Pangilinan. just to lower the decibels and the stress that comes with high emotions. Si Ginoong Secretary Remulla, si Ginoong Hernandez halimbawa, sinurrender na sa ICI, no? Yung ilang vehicles at sinasabi niyang willing pa siyang mag-surrender ng Lamborghini. I mean, that's his voluntary act. If Engineer Alcantara will do the same voluntarily as a sign of goodwill, there is no law that prevents him from doing that. So therefore, we this restitution issue, while it is the law, does not prevent the government from being broader, mas malawak ang kanyang pag-implementa ng mga programa at mga batas, lalo na pag voluntary ang pagbigay ng mga malalaking, yung mga mamahaling sasakyan, voluntaring ilabas itong isurrender ang mga pondo, etc. Hindi po ba? Opo. Sa karanasan ko kasi, pag inintay po natin yung court judgment na maging final para isurrender po ang lahat, baka wala, puti na mga mata natin, wala pa hong nangyayari. Kaya habang maaga po, we try to get as much para maibalik na po sa taong bayan yung dapat hong ibalik. In fact, yung pagbabalik is a sign of cooperation, which the courts will eventually consider when it sentences or if it provides the exemption and the immunity. Hindi po ba? Opo. So that should guide itong ating mga testigong nais mag-apply sa Witness Protection Program. Kapag kayo ay nagko-cooperate, ito ay magiging senyales sa ating korte na maaring grant ang exclusion and exemption and immunity. At the same time, kung may sentensya, pati iyon, mapapababa pa among others. For the record, Mr. President. Tama po. Thank you. Yes, Senator JB. Just last point before the Secretary brings Engineer Alcantara. Anyway, nagkatama yung haka-haka natin that Engineer Alcantara might just be the missing link to the higher officials that the people have been longing for. No? Nabanggit niya si Yusek Bernardo, Saldico, and some other legislators. So I'm hoping that, Mr. Chair, that he will be back so that we can pursue further. And ang sabi ko lang kay Secretary Remulla, I hope that you can evaluate further kasi mukhang very vital and very yung kanya pong testimony or yung kanya affidavit is very vital doon sa ating pong pursuit of going after the big fishes finally. So I hope that he can be considered really to become one of our state witness in case.
Thank you, Mr. Chair. Tama. Thank you. Kung meron ding gusto magtanong sa representative o representatives ng AMLAC, papayagan po namin kayo magtanong again in the order of arrival kasi may mga gagawin din trabaho sila na kailangan ding umalis sila na maaga. So kung wala naman, papayagan na rin natin silang ma-excuse. Anyway, mag-iiwan naman sila ng representante rito. Anybody from the members of the panel? Sino? Si Alcantara babalik. No, I mean the AMLAC Executive Director, Attorney David. Kung wala po, then you may be excused along with the Secretary of the DOJ. Thank you very much, Secretary Remulla. Thank Kaya mo na paalas si Sir Remulla. Wala You'll be back kaya. at 1 o'clock? Nag-uumpisa pala, pinalis nyo na. 1:30. 1:30 to 2, sir. Thank- Hopefully we can finish up as early as possible. Thank you. Thank you very much. Nako, Thank you, sir. pinaalis, nagkakainitan pa lang eh. Oh, but 1 week anyway. suspension. Ayan, suspension agad mga kababayan na sinasabi ko eh. Oh. So nagsasalo, parang tingin ko nagsasaluhan sila eh. No? Oh, pagka magigisa na ako ha, pagka mapapahiya na ako ha, pigilan mo na ha. Mag-suspend muna tayo ng session ha. But anyway mga kababayan, so yan po ha, nagkainitan ha. Oo, Rodante Marcoleta, Boying Remulla at medyo nagsigaw-sigawan din itong si Erwin Tulfo galit-galitan din si Erwin Tulfo mga kababayan ano. Nagulat ako doon galit siya parang gusto niya parang pinapatamaan niya doon si Marcoleta. Kasi sabi niya, wag nating wala na batas-batas. Walang batas-batas. Mana-mana ka talaga sa amo si Bongbong Marcos Jr. Na hindi marunong sumunod sa batas. Sa bagay, doon na lang tayo sa Bardagulan. Kasi ikaw din, Erwin Tulfo, wala ka rin alam sa batas. Hindi ka naman abogado eh. Ikaw na mismo nagsabi. So, kaya, syempre, gano'n na lang. Gagalit-galitan ako. Huwag na natin pag-usapan yung batas. Mapapahiya ako dyan. Wala na ako alam dyan. Anyway, mga kababayan, so yan po ang ilan sa mga highlights for this video. At mamaya, magkita-kita ulit tayo dahil i-upload ulit natin ang mga magagandang parte na gaganapan dito sa hearing na ito. Okay? Magkita-kita po tayo ulit. Mamaya. Bye-bye.